We are the Group 2 of Entrepreneurship. And we are here at Divine Lash and Beauty Aesthetic. Hi, I'm Zino Chowa and I would like to introduce the owner of Divine Lash and Beauty Aesthetic, Mrs. Jonna Marie Guevara. Hello ma'am, I would like to get some information about your business and I have some few questions here. Sige po. Let's start. How did the idea for your business come about? Interesting po. Sige. Paano niyo po naisip ang ganitong uri ng business? Na-inspire din ako ng isang, ano bang tawag dito? Isang katulad ko rin na, kumbaga na-inspire lang ako sa kanya na work from home, di ba ako? Work from home. Pagkatapos, na-inspire ko na, naisip ko na kung kaya niya, kaya ko rin. Tapos, yun din, nasa bahay lang ako, nakikita ko yung mga anak ko, pero nakakapagtrabaho ako. Yun yung pinaka... Tapos, yung pinaka-inspirasyon ko rin, kaya ako negosyo ng ganito, para din makatulong sa asawa ko, tapos, makatulong sa gastusin sa bahay, sa mga anak, mabiling pangailangan din nila. Sige po. Next question po. Saan niyo po nakuha yung pangalan ng business or paano niyo po nabuo yung pangalan niyo na Divine Lash? Ayun kasi yung divine, ibig sabihin yan parang malapit sa Panginoon, di ba? Divine. Parang godly words. Tapos yan nga, dahil nag-eyelash extension ako, ayun, Divine Lash and Beauty. Tapos, syempre nakakaganda yung natin kami aesthetic yun. Good day everyone, I am Milea Antoinette Abiso, the second interviewer. Today we are going to interview Mrs. Joanna Marie Guevara. How do you market your business and which tactics have been most successful? Paano mo po minamarket yung business mo? At ano po yung mga tactics o mga ginagawa mo na pinaka-successful? Yung Tagalog, yung pinaka, kasi sa Tagalog, yung taktika ko, yung parang i-market yung ko. Sa ngayon, mas ako sa online. Pag minarket mo kasi yung business mo online, hindi lang yung kapitbahay mo makakita, iba't ibang tao na. Kaya mas maganda na mag-market ka through online. I-post mo lang yan, maraming makakita sa pinost mo. Tapos pwede nilang may sabi sa mga friends nila. Ayun, mas madaling kumalat yung business mo through online. Yun yung pinaka para sa akin na mabisang strategy para maibus mo yung business mo. Katulad sa akin yan, i-post ko lang yung pag-eyelash ko, yan, makita nila yung mga gawa ko. Marami na nagtatanong. Ayun, tapos through chat, yan. Hindi ka na kailangan puntahan mo yung tao. Through internet lang. Ayun, mga na. Good day everyone. I'm third interviewer and my name is Nicole Shanghai de Susunjam and proceed to the next question. Ano po ang iyong pinakamalaking takot at paano mo po pinasiwaan ang takot? Unang-una yung inisip ko kung magbubumba. Yun. Siyempre, hindi ka naman kagad na may client ka na kagad eh. Lalo na pag nag-umpisa ka pa lang dito sa ganitong negosyo, nag-eyelash, yung pagkakatiwalaan ka ng mga tao. Yun, tapos, siyempre, mamimili ka ng mga gamit mo, iniisip mo kung mababawi mo ba lahat ng ginastos mo na yan, yung gano'n. Siyempre, lahat ng mga gamit na yan, nag-invest ka, kumbaga, in-invest mo, babalik ba? Yung gano'n. Sabi ko, yung pinakaano ko lang yung makuha ko yung tiwala ng mga tao. Masubukan nila kung paano ako gumawa. Paano mo po matukoy ang tagumpay? Tagumpay, yung para sa akin yung tagumpay, na pagtagumpayan mo yung yung kinakakatakutan mo na gano'n. Tapos bigla nagawa mo, nag-success ka na, nagpatuloy ka sa mo, yung hindi yung nag-umpisa ka lang pagkatapos in-stop mo na. Success ka kapag pinagpatuloy mo hanggang sa, ayun, tumagal kumita ka, ayun, success ka na kapag gano'n. Mas marami na nagtitiwala sa'yo.
Hello everyone, I'm Kaylin Stefanes Godoy. I am fourth interviewer. What is your favorite aspect of being an entrepreneur? Ayun, yung pinakagusto kong aspeto yung yun nga sabi ko kanina, parang same lang dun sa isang ano. Yun din yung ibigay mo yung best mo sa trabaho mo. Kasi hindi ka kikita kung hindi nila magugustuhan yung yung ginagawa mo eh. Kuwari nagpa-eyelash sila sa'yo, pagkatapos pangit yung pagkagawa mo. Kailangan bago ka gawin yung trabaho mo, kailangan talagang hasado ka na. Yun yung pinakagusto kong aspeto, yung mapasaya mo yung client mo, maibigay mo yung best mo sa ginagawa mo. Ayun. Okay. Good day, everyone. I'm fifth interviewer, and I'm Shakira Ashley Rosales Abuyan, and proceed to the next question. Ano po yung pinakagustong ginagawa niya sa business niya? Pinakagusto. Syempre, yung gusto ko, parang simbang sa tanong na isa. Yung pinakagusto ko yung mapasaya yung mga client ko. Yung masatisfied sila sa gawa ko. Ayun. Yun yung pinakagusto ko. Syempre, gusto ng isang artist na tulad ko yung masaya yung client mo, na eyelash mo siya, nagustuhan niya yung ginawa mo, hinilay mo siya, nagustuhan niya rin yung shape na yun nakakataba ng puso yun. Parang yung pagod mo na pag nakayuko kang ganyan, yung pagod mo, yung natatanggal, parang yun yung napakasarap sa pakiramdam. Ano po yung advice na magbibigay niya sa mga college graduate na gustong mag-business? Ay, pag nag-business ka, dapat, yung gusto mo talaga, yung i-business mo. Kasi pag nag-business ka, na hindi mo naman talaga gusto, nakigaya ka lang, hindi mo talaga siya gusto. Para mag-uumpisa ka lang, tapos mag-asawa ka kagad eh. Iwanan mo, nakakapagod pala to. Nasakit pala sa likod ng ganitong trabaho. Ayoko na. Parang ganun. Kaya dapat kapag mag-business ka, pakaisipin mo. Kasi maglalabas ka ng pera dyan eh. Pakaisipin mo na muna na, ito gusto ko talaga to. Gusto ko talaga yung ginagawa ko. Gusto kong kumita, gusto kong makapagpasaya ng tao. Ayun lang yung ma-advise ko. Piliin mo yung pinaka-gusto mong business na angkop sa'yo. Hello, good day. I'm Peter Jandy Ganderia, and I'm 14 years old. I'm the last interviewer. Ate, what would you say are the top 3 skills needed to be a successful entrepreneur? Para sa akin, para maging successful ka na entrepreneur, kailangan mo ng sipag, tiyaga, at diskarte. Kasi kung wala ka nun ng top, ayun nga, kung wala ka nun sipag, tiyaga, at diskarte, hindi mo rin mamamanage yung pera na pumapasok, tsaka lumalabas. Tapos kung wala ka rin sipag, tsaka tiyaga, susuko ka agad sa, mahirapan ka lang, susuko ka na. Ayun, mapagod ka lang, ayaw mo na ng pangalawa pang client. Kaya kailangan may sipag ka, tsaka may tiyaga ka, para mas, kapag kasi pinasukan mo yung aesthetic, hindi lang isang beses ka mag-aaral eh. Mag-aaral ka rin ulit. Kailangan mo rin mag-aaral. Kaya kailangan may ka, sipag yun. Tapos matyaga ka sa ginagawa mo. Tapos madiskarte ka rin. Ayun yung top 3. Thanks for watching, everyone. Also, kay ma'am. Thank you po, ma'am.